Okay, may mainit tayong pag-uusapan ngayong. Isang malaking balita ang gumalantang sa marami, isang warrant of arrest para sa isang kilalang politiko. Sinasabi nilang hudyat daw ito ng isang bagong panahon. So ano nga ba talaga ang kwento sa likod ng manhunt para kay Zaldico? Halina't himay natin yan. Grabe tong pambungad na to, no? Nagising ang bansa sa kalansing ng isang warrant. Ayon sa source natin, hindi lang ito simpleng legal na dokumento eh. Ito raw ay isang tunog. Isang tunog na matagal-tagal na ring hindi naririnig ng bansa. Ang tunog ng pananagutan. At syempre, pagkalabas ng warrant, ano ang kasunod? Agad-agad umarangkada ang isang malawakang operasyon. Dito na opisyal na nagsisimula ang pagtugis. At hindi lang basta operasyon. Isang malawakang manhunt ang isinasagawa ngayon. At take note ha, hindi lang para kay dating Congressman Zaldico, kundi pati na rin sa 17 pang individual na kasama sa kaso. So, sino-sino ba yung mga humahabol sa kanila? Well, hindi biro yung mga tumutugis. Pinakawalan na ang mga piling-piling tracker team ng Philippine National Police at kasama pa nila ang mga ahente mismo ng National Bureau of Investigation. Sila po ang inatasan na hanapin ang mga akusado nasaan man sila. At para bigyan ng bigat ang pangyayaring ito, mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nagdeklara, mabuhay ang accountability era. Yan ang mga salitang nagpapahiwatig na ito ay hindi lang daw tungkol sa isang kaso, kundi posibleng simula ng isang bagong kabanata. Pero syempre, ang tanang sa isip ng lahat ngayon, nasaan si Zaldi? May mga bali-balitang lumabas na baka raw nasa Japan. Pero sa ngayon, wala pang kumpirmado. Isa pa ring malaking palaisipan kung nasaan siya. Okay, so para maintindihan natin kung paano tayo umabot sa puntong ito, i-rewind muna natin ng kaunti. Paano nga ba nagsimula ang lahat ng to? Mula sa isang expose hanggang sa magkaroon na ng warrant. Ito yung pinakaugat ng lahat. Mga sinasabing anomalya sa mga flood control project. Mga proyekto na dapat sana ay para sa kapakanan ng publiko, pero naging sentro ng mga seryosong alegasyon ng katiwalian na di umano kinasasangkutan ni Ko, ng kumpanya niya at ng DPWH. At dito sa timeline na to, dito yung nakakagulat. Tingnan niyo kung gaano kabilis umusad ang mga pangyayari. Nagsimula lang sa isang expose noong SONA. Sinundan agad ng investigasyon, tapos tahimik lang ng pagkalap ng ebidensya. At heto na tayo ngayon, may warrant na. At ang lahat ng yan nangyari sa loob lang ng wala pang 4 na buwan. Alam nyo, para sa ganito kalaking kaso sa Pilipinas, pambihira yung bilis na yan. Hindi lang daw basta mabilis, ayon sa source, may velocity daw, may puwersa. At para patunayan na seryoso talaga ang gobyerno dito, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi. Gumugulong na ang hustisya. Kumbaga, may basbas mula sa pinakamataas. So, ano nga ba itong konsepto ng accountability era na sinasabi nila? Ano yung mas malaking larawan na ipinipinta ng pangyayaring ito? Tingnan natin. Ayon sa ating source, dito raw natin makikita yung malaking pagbabago. Kung dati raw kasi ang laban sa korupsyon ay madalas na uuwi sa ingay, sa media drama at political gimmicks, ngayon daw, iba ng diskarte. Mas nakatutok sa pasensya, sa matibay na ebidensya at sa tahimik pero masinsinang trabaho. At itong bagong pamamaraan na to may mga katangian daw. Una, walang papreskon o drama sa TV, tahimik lang ang trabaho. Pangalawa, kapag sinimulan ng investigasyon, tatapusin talaga. At ang kaso raw ni Cory, eto palang daw ang unang putok. Marami pa raw susunod. Kaya ang pinakamensahe raw ng lahat ng ito ay simple lang, wala nang ligtas na sulok. Ang dating impunity o yung pakiramdam na hindi ka mapaparusahan, tapos na raw yan, kahit sino ka pa man o anong political affiliation mo. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos yan. Kasi habang pinag-uusapan natin to, may orasya na tumatakbo. Balik tayo sa pinaka-urgent na bahagi ng kwento, ang deadline. Nagbigay na ng ultimatum si Secretary Remulla. Malinaw, matigas at hindi na raw mababago. Lunes, Nobyembre 24. Yan ang huling araw para voluntaryong sumuko si Ko at ang mga kasama niya. At para mas maging klaro, mismong ang hepe na ng NBI ang nanawagan. Walang paligoy-ligoy, sumuko na kayo ng walang pag-aatubili. Isang direktang utos. So, parang ganito yung sitwasyon nila ngayon.
May 200 sa harap nila. Ang una ay yung tinatawag na marangal na paglabas. Yun ay kung susuko sila bago maglunes. Ang pangalawa, harapin ang buong puwersa ng pinagsanib na operasyon ng PNP at NBI. At dito tayo iniiwan ng ating source, bit-bit ang isang napakabigat na tanong. Pwede kang tumakbo para iwasan ng isang bagyo, pero ang isang warrant of arrest, kaya mo bang takbuhan? Isang tanong na hindi lang para sa mga akusado, kundi para sa ating lahat na nag-aabang sa kung ano ang susunod na mangyayari.